Jacob POV. Umalis ako ng kwarto nang walang paalam kay Kim. Iniwan ko to mag-isa sa unit. Napagdesisyonan kong umalis at makipagkita kala Christian dahil nandito sila ngayon sa Cebu para magliwaliw. Naiinis ako kay Kim dahil palaging tumatawag ang manliligaw nitong Amerikano sa kanya. Hindi na nito inisip na baka mahuli kami nila mommy at mabaliwala ang lahat ng pinaghirapan ko. Alam kong paglalaman nilang set up lang ang kasal namin ay magagalit ang mga to sa akin at maaaring bawiin nilang ibinigay nilang property sa LA. 2 taon lang hinihingi ko dito para magpanggap bilang asawa ko. Pero hindi nito kayang tiisin na hindi makapag-communicate na manliligaw niya. Ayoko naman siyang pagsabihan tungkol dito dahil ayokong isipin niyang nagseselos ako sa kanya. Pagdating ko sa famous The Bamboozers Bar na matatagpuan sa General Maximum Avenue sa Cebu City, ay agad ako nagtungo sa pwesto nila Christian. Madaming tao ng mga oras na yon. Madami kaming kasabayan ng mga foreigner. Pagkaupo ko, ay nagsimula na akong asarin ng mga ito. Hindi pa man ako nakakatagay ng inumin na paborito naming orderin mula sa bar na ito, ay kanya-kanya ng kantsawan ang mga to sa akin. Bro, kamusta ang buhay may asawa? Aba, busy ka na palagi ah. Mukhang kinakari mo ng pagiging Mr. kay Kim. Baka naman makasanayan mo yan bro. Tandaan mo, 2 taon lang pagkatapos ng goodbye Kim ka na. Pangaasar sa akin ni Dante. Baka kamo nahulog na yan kay Kim? Kaya madalang yung sumama sa mga gimmick natin. Paano ba yan bro? Mukhang mananalo kami sa pustahan natin. Ihanda mo na yung Mustang mo. Dagdag pang pangaasar ni Christian. Tatawa-tawa naman ang mga to sa akin. Malabo mangyari yon. Kayo maghanda ng Mustang dahil matatalo ko kayo sa pustahan natin. Mabilis lang 2 taon. Hindi ako mahuhulog kay Kim at yun ang malabong mangyari. Kilala niyo ako. Confident kong sagot sa mga kaibigan ko. Sige bro, tatandaan ko yung sinabi mo. Sagot naman sa akin ni Adonis. Sure bro. Mayabang kong sagot sa kanila. Kanina pa nakatingin sa atin tong mga chicks na to. Sakto 4 din sila. Hahaba pa ng bias. Diskartehan ko na. May pagsikupang sabi ni Christian. Hindi na kami hinintay ni Christian na sumagot sa kanya at lumapit na kaagad to sa mga babaeng namataan niya. Konting bola-bola lang nito ay kasama na niya mga itong bumalik sa aming pesto. Nagtatawa na naman kami nila Dante dahil walang kupos tong si Christian pagdating sa pambababae. Naupo na ang mga to sa aming tabi. Sa mga pagkakataong to, umiwas na muna ako sa babaeng katabi ko. Hindi ko gusto makipaglandian sa mga sandaling to. Bro, diskartehan mo na yan. Bulong sa akin ni Dante. Pas muna ako sa panchichicks ngayon bro. Sa inyo na muna to. Sagot ko sa kanya at muli ko nang tinungga ang alak ng aking iniinom. Panay naman ang ngisi ng mga to sa akin. I knew it. Ang isang Jacob Salvador na pinipilahan ng mga kababaihan sa Pinas ay tumiklop ng dahil sa isang babae. Humahalakhak na sabi ni Adonis sa akin. Confirm! Tinamaan na agad ng kaibigan natin. Sabi pa ni Dante. Kung ayaw mo, sa akin na lang ulit yan. Ako nang kakana dyan sa katabi mo. Napakagatlabi pa nitong sabi sa akin. Mukhang asarap-sarap pa naman yan. Manyakis na pagkakasabi nito sa amin. Alam nyo kayo, napakabuli nyo sa akin. Ako lang nakikita nyo. Natatawa kong sagot sa kanila. Panay naman ang bakit ng mga babaeng nakilala nitong si Christian. Nagtatanong ang mga to sa aming pinag-uusapan dahil hindi nila maintindihan ng aming lengguwahe. Mga foreigner kasi ang mga to na nagmula sa France. Nagpalusot naman tong sila Christian at ako ang tinira nila sa harap naman ng mga chicks nito. Nothing. We're talking with Jacob because his wife is sending him message to go home early. Sagot ni Christian sa isang babae. Oh really? You are already married handsome guy? Too bad. I thought I can hit you tonight. Malanding sagot naman ng isang babae. Maybe you will change your mind? Panlalandi pa ng isa nitong kasama sa akin. Lumapit pa ito at idinikit ang kanyang dibdib sa aking katawan. I'm sorry girls, but I have to go. My wife will not stop calling me. Pagpapaalam ko sa mga ito, pinanlakihan ko naman na mata sila Christian para saluhin na nila mga babaeng to.
Girls, let's enjoy the night. Let Jacob go. Her wife is like a dragon. Pambubus ka namang sabi ni Dante sa akin. Sige na, baka hinihintay ka na ng misis mo. Wala, may tama na taga tong kaibigan natin. Sabi naman ni Adonis. Tumayo na ako at nagpaalam na sa mga ito. Nauna na ako umuwi sa kanila. Inumaga na din ako sa aking biyahe pa uwi. Sa dami ng aking nainom, hindi ko na alam kung paano pa ako nakapag-drive pa uwi. After 1 month, yumakap na mahigpit sa akin si Mami Samantha at Daddy Alfred. Mabilis na nagdaan ng 1 buwan bakasyon ko sa Pinas. Kahit na hindi ko nakitang tunay kong pamilya, pakiramdam ko ay kulang pa mga araw ng aking pamamalagi sa Pinas. Dahil ito sa pag-i-enjoy ko sa bonding namin ng parents si Jacob. Hindi dahil sa gusto ko makasama si Jacob, kundi dahil sa nararamdaman kong pakiramdam na pinahahalagahan ng magulang na ni minsan ay hindi ko naramdaman kila mama. Hahanap-hanapin kong pag-aalaga ng mga ito sa akin pagbalik ko ng Kuwait. Kung noong una ay nagdadalawang isip akong sumama kay Jacob pa uwi dahil sa takot na baka hindi ako magustuhan ng parents niya. O dili kaya ay baka matapobre ang mga magulang nito dahil sa mayayaman ang mga to at ako ay simpleng empleyado lang na kanilang anak sa negosyo nito sa Kuwait. Pero nagkamali ako. Lahat ng naiisip ko ay kabaliktaran ang nangyari. Para hindi kami mahirapan ni Jacob, ay lahat ng tungkol sa akin ay sinabi namin sa kanyang mga magulang. Tanging ang kasalang namin at love story ang inilihim namin sa mga to para matupad ang gusto nitong si Jacob. Kaya naman lahat ay alam nila tungkol sa akin. Nakakalungkot man, ay kailangan kong bumalik na muli sa Kuwait para magbalik na sa pagtatrabaho. Ayoko din naman tumagal sa Pinas dahil baka makahalata nitong sila mama na nasa Pinas ako. Nagpaalam na din ako kay Mommy at Daddy. Hinatid naman ako ni Jacob sa airport. Hindi na sumama ang mga magulang niya sa paghahatid sa akin. Hindi pa rin kami nagkikibuan nitong si Jacob nang nasa parking na kami at naghihintay ng oras ng aking paglipad. Makailang ulit din na nagriring ang aking telepono. Kinuha ko to at sinagot ang kanina pang tumatawag sa akin. Bahagya pa akong napalingon kay Jacob na makita kong si Jay ang tumatawag sa akin. Hi Jay, I'm in the airport right now, just waiting for my flight. Pagbati ko dito. Hi Brett, then I will see you in a couple of hours. I will pick you up on the airport. Sabi naman nito sa akin. Okay sure, I will send you the details of my flight. Masaya kong sagot dito. Bigla naman nagsalita tong si Jacob sa akin tabi, kahit na alam niyang kausap ko si Jay. Tila nananadya to at napapangiti pa tong nagsalita. Ihahatid kita hanggang Kuwait. Nakabook na ako ng ticket ngayon. Baka hindi mo pa alam ang bahay ng paglilipatan mo. Binabalaan kita, Kim. Kung bahay ang kinuha ko ay para sa atin at kung sakaling bumisita si Mami sa'yo, hindi ka pwedeng magpapunta ng kahit na sinong lalaki doon, lalo na't maniligaw mo. Ayoko mababoy ang bahay na yon. Agad na sabi nito sa akin. Napapailing naman ako at tumaas ang aking kilay sa sinabi nito. Ang bilis naman magbago ng ihip ng utak nitong si Jacob. Kanina hindi kumikibo, ngayon naman biglang ihahatid na ako pa Kuwait. Kakaiba talaga tong lalaking to. Was that with you, Brat? Tanong ni Jay sa akin. May cousin. Sorry Jay, I changed of plan. Maybe I will see you next time. I'm not sure with my flight today. Maybe there will be changes. Sagot ko naman kay Jay. Hindi pa man ako tapos makipag-usap kay Jay, ay nag-aya na tong si Jacob para pumasok na kami sa VIP lounge ng airlines na aming sasakyan. Pina-upgrade din pala nito ang aking seats into business class. Natuwa naman ako kasi sa haba ng biyahe, at least komportable ako, lalo na at sasama naman pala to pabalik sa akin. Sorry Jay, I need to go. Pagpapaalam ko kay Jay. Okay, have a safe flight. If you are not busy, try to call me once you arrive in Kuwait. Sabi pa nito sa akin, I will try. Maiksi kong sagot dito bago ko pinatay ang tawag. Napabugan naman ako ng malakas na hangin sa inis kay Jacob. Sasama siya sa akin sa Kuwait pero hindi man ako magawang tulungan sa mga luggage ko. Nauna tong naglakad sa akin patungo sa check-in baggage. Dahil sa wala naman siyang bagahe ay dire-diretso lang siya. Sinabihan na lang niya akong sumunod sa lunch kahit mainis pa ako
ay wala naman ako magagawa. Lagi akong pumabalik sa kontratang aking pinirmahan. Makalipas ang 9 na oras, na paglipad sa himpapawid, finally ay nakabalik na ako sa Kuwait. Magsisimula na naman ang matinding bakbakan sa trabaho. Sinundo na kami ng driver na laging inaarkila ni Jacob kapag nasa Kuwait siya. Dumiretso na kami sa bago naming bahay sa Bayan area. Napakalaki ng villa na kanyang napili para tirhan namin. Nabigla naman ako sa kinuha nito. Ang inaasahan ko ay isang simpleng flat lang, kagaya sa dati kong flat. Pero ngayon, laking gulat ko na buong villa ang kinuha nitong si Jacob para sa amin. Kagandahan lang ay malapit din to sa aking trabaho at may sarili na akong parkingan, kaya hindi na ako mahihirapan pang maghanap araw-araw kung saan ko ipaparada ang kotse na mula sa company. 2 araw lang nagstay tong si Jacob dito sa Kuwait. Bumalik na din to kaagad sa Pilipinas matapos maasikaso lahat ng babayadan dito sa villa. Kinuha nito ang 2 taong kontrata para sa bahay na yon. Binayaran na niya ng buo ang kontrata nito para wala na silang intindihin. Kinabukasan ay nagbalik na din ako sa trabaho. Ang dami din palang nangyari sa mga panahong umuwi ako ng Pinas. Kaya naman pala hindi na nakakatawag sa akin si Rona dahil may ibang nagmando sa kanila habang wala ako sa trabaho. Nag-assign pala ng ibang showroom in charge habang nakabakasyon ako. Napag-alaman ko din na isa sa aking mga Syrian staff ang tinerminate dahil sa nakitaan umano to ng expiry. Nakakaduda naman ang pagtatanggal dito dahil 2 araw bago ang araw na sinasabi na tanggal to ay nag-check pa sila ni Karina sa area na yon ng fully expiring ng lahat ng items at sigurado akong ibaba ang mga item na yon sa area ng aming nearly expire. Kaya naman nagtataka ako. Required kasi sa mga tong i-check isa-isa mga items para makita ang expiry. Mahigpit kasi ang bansang to pagdating sa mga expiry. Maaaring makasuhan ng store na makitaan ng expiry. Walang kahit na anong eksplanasyon ang tatanggapin ng mga taga-ministry sakali makitaan ng expire ng items ng isa sa mga shop. Isa to sa riske sa food industry sa bansang ito. Isa pa, sa question ko, ay hindi pa abiso ng mga ito ang mag-include sa akin sa email na tanggalin nila to. Nabalitaan ko na kalaban daw kasi niya ang showroom in charge na pumalit sa akin, kaya malakas ang kutob ko na ginawang taga to ng paraan para matanggal. Isang bagay na kailangan kong alamin at kailangan ko na matibay na ebidensya para maibalik to sa trabaho. Tinawagan ko kaagad tong si Star, ang tauhan naming tinanggal para hindi ang side ng istorya niya. Pero ayon sa kanya, ay pabor na din ang nangyari. Dahil gusto niyang ma-terminate na talaga, pero hindi umano siya sinadya na makitaan ng expiry. Humingi pa to ng pasensya sa akin dahil baka makaapekto ang nangyari sa akin. Sa tingin niya, ay sinadya to ng bagong kumapit sa kanila dahil nakalaban niya to ng mga panahong nasa Pinas ako. Kaya naman hindi ko na to pinilit. Hinayaan ko na siya sa kanyang desisyon. Nagpasalamat pa rin ako sa kanya sa serbisyo niya sa kumpanya. At hindi ito naging sakit ng ulo sa panahong nagtatrabaho to sa ilalim ng pamamalakad ko. Naku madam, alam mo ba mula nung last na tawag ko sa'yo, naging dilubyo na tong store? Ang daming pagbabago sa pamamahala nitong sa Ed. Narinig pa nga yung sinakausap yung head ng HR natin. Tapos sinasabi niya na hinayaan mo daw kasi mga staff mo na maging spoiled sa'yo. Kaya nangyari yung kagaya nung kay Star. Sabi pa ni Saed na hindi ka daw marunong mag-manage ng staff. Masyado daw malambot ang pamamalakad mo sa mga tao mo. Kulang na nga lang sabihin niya mismo kay Mr. Ismael na siya nang pumalit sa'yo. Sabi pa nito sa akin, hayaan niyo na, ako nang bahala. Malabo pa to ako mapalitan nun? Nakangiti kong sagot kay Rona. Wala naman kasing nakakaalam na asawa ko legally. Itong si Jacob tanging si Sir Ismael lang at Rona lang ang nakakaalam sa kung anong meron kami ni Jacob at okay na ako doon. Kung sa bagay madam, baka siya pa matsupirot kung susubukan ka talaga niyan. Dapat yun ang natatanggal? Napakasakim? Akala mo naman kung sino na? Sagot nito sa akin. Siya, mukhang madami akong dapat i-check from stocks to report hanggang sa mga tauhan. Mamaya daanan mo ako dito ng lunch, magsabay na tayong kumain. Dala ko din ang pasalubong ko sa'yo. Nagmamadali kong sabi sa kanya. May meeting din kasi ako via Zoom para sa mga supplier namin mula sa Europe. Madam, si Christopher pala yung cashier sa bilang branch natin, nag-resign na daw. Nag-apply daw pa Poland,
kasi mas madali daw makaalis doon. Na-scam kasi sila na mag-apply sila Canada. Bungad na kwento kaagad sa akin ni Rona. Napasanda naman ako sa dami ng trabahong sumalubong sa akin. Kaya gustong-gusto kong kasama tong si Rona. Kahit papaano, mababawasan na naman ang aking isipin sa dami ng kwento niya sa mga pangyayari sa paligid namin. Oo, kilala ko yon. Paalis na siguro siya kaya nag-resign. Sagot ko naman sa kanya. Oo, madam. Pero sabi nila Mitch, dapat kasabay daw yung kinakasama dito. Kaya alam mo kang hindi na daw yun kasi yung babae na huli nitong si Christopher ng kalandian pala yung ex-boyfriend na nasa Pinas. Ayun, nagkabalikan pala. Ang pinapalabas ng babae dun sa lalaki, inabando na daw siya nun ni Christopher kaya may anak sila, di ba? Tumango naman ako sa kanya at nakikinig lang sa kanyang pagkukwento. Ang mali kasi nitong si Christopher, kahit katabi daw siya sa higaan nakakausap nitong ka-live-in niya, yung ex-boyfriend, hindi naman daw niya pinapansin kasi madami naman daw tong kausap na lalaki na pakilala niyang kaibigan. Siguro din na fall out of love dahil na din yung babae sa kanya kasi hindi man lang nagseselos tong si Christopher kahit na kung sino-sinong kausap ng ka-live-in niya. Sabi pa nito sa akin, Heist, tingnan mo nga naman ang buhay. Talagang hindi pinagsasabay ang pagbibigay ng Panginoon ang magandang love life at maayos na trabaho. Natupad na niya ang pangarap niya makapunta sa Europe. Pero ang taong kasama niya sa pangarap niya ngayon ay hindi naman niya makakasama. That's life. Sagot ko kay Rona. Nagpatuloy na kami sa aming pagkain dahil madalian lang ang aking break time. Kailangan ko na magbalik sa trabaho. Iniwan ko na lang din si Rona dahil hindi pa tapos ang break time niya. Inabot ko na lang sa kanyang isang paper bag na naglalaman ng aking pasalubong sa kanya. Tuwang-tuwa to at panay ang pasasalamat sa akin sa mga pasalubong ko sa kanya. Makalipas ng ilang araw ay makabalik ako sa Kuwait ay siya namang pagbisita ni Jay sa akin sa showroom. Nagulat pa ako sa pagdating nito ay may dala siyang bouquet of roses. Ang lalaki naman ng ngiti ng aking mga staffs na Pinoy. Kilalang kilala kasi nila tong si Jay dahil palagi itong bumibisita sa akin trabaho. Mahilig din to magdala ng kung ano-anong items galing sa base para ipahunuhol sa aking mga staff. Lalo na kapag hinahanap ako nito. Nakakaramdam ako ng panghihinayang dahil alam ko makalipas ng 2 taon ay magwawakas ng pagpapanggap naming to. Alam kong pagtapos noon ay kailangan ko na ding layuan ang mga magulang ni Jacob na nagpakita sa akin ng kahalagahan ko bilang anak at bilang isang tao. Gayunpaman, napangiti naman ako dahil mula noong nasa Dubai pa ako hanggang dito sa Kuwait ay naging consistent tong si Jay na pumunuyo sa akin. Hi Brat, welcome back! Sabi niya sa akin. Thank you Jay, you don't have to do that. Nahihiya akong sabi sa kanya. It's okay, I love making you smile. Sagot naman nito sa akin. Are you free tonight? Tanong naman niya sa akin. Okay, I can eat dinner out with you tonight. I also wanted to talk to you. Sagot ko pa sa kanya. Great! I will reserve now the table for us. See you at 9? Nakangiti niyang sabi sa akin. Okay, see you. Just send me the location. No need to pick me up in my house. I'm sorry, but my flat holder is very strict. Visitor is not allowed to enter our flat. Sabi ko pa dito. Sa isip-isip ko, ay si Jacob lang naman talaga nagbabawal. Isa pa may mga CCTV ang paligid ng villa. Kaya kahit sa baba ko lang to paghindayin, ay sigurado ako malalaman to ni Jacob. Okay, I will. See you tonight. Tugon nito sa akin. Umalis na nga si Jay at nagpaalam na sa akin. Hindi na to nangulit dahil pumayag naman ako sa kanya. Nakagustuhang kumain sa labas kasama niya. Lumapit naman sa akin ang mga Pilipina kong staff. Madam, iba din naman tagang-tiyaga nitong si Kano sa pagpupursige sa'yo. Sabi ni Rona. Madam, pahiram ako ng flower. Nagpipicture lang ako pang my day ko. Sige na madam, please. Malakas na tawa ni Karina. Ang sarap naman kasi talaga sa pakiramdam kapag nabibigyan ng bulaklak ang isang babae. Nang gabing yon paglabas ko ng bahay para magtungo sa restaurant na pinareserva ni Jay, ay bigla namang tawag itong si Jacob sa akin. Sinagot ko na muna ang tawag nito habang ako ay nasa parking area pa lang. Bakit Jacob? Wala ako sa bahay ngayon. Bukas na lang ako tatawag sa'yo. Nabubugnot kong sagot sa kanya. I know.
Kaya nga ako tumawag sa'yo. Gusto ko lang itanong kung nakausap ka na ba ni Mr. Ismael? Tanong na sa akin. Anong you know? Binabantayan mo ba ako? Nagtataka kong tanong sa kanya. Bakit naman kita babantayan? May tinatapos lang akong report. Saka sa tunog na nasa paligid mo, halatang wala ka sa loob ng bahay. Huwag ka mag-ambisyon, Kim. Hindi kita pag-aaksayahan ng panahon. Uulitin ko ang tinatanong ko sa'yo. Nakausap ka na ba ni Mr. Ismael? Tanong muli niya sa akin. Sa ganitong 10 oras ng gabi, ay lang itatanong niya sa akin? Madaling araw na din sa Pinas dahil 5 hours din ang difference ng oras namin sa kanila. Napapaiswid naman ako sa tindi ng tabas ng bibig nitong si Jacob. Nakakagigil talaga to, pero kailangan kong pagtimpian to. Oo, kinausap niya ako kanina. Tatawagan na lang kita bukas. Sige na Jacob, I need to go. Sagot ko naman sa kanya. Hindi ko na siya hinintay na sumagot pa muli sa akin at pinatayan ko na siya ng tawag. Ilang beses pa muli itong nagparing sa akin pero pinatayan ko na to ng internet. Hindi naman siya makatawag sa akin regular dahil hindi ko binigay sa kanya ang number ko para kahit papaano ay may privacy pa rin ako. Pagdating sa entrance door ay sinalubong na ako kaagad ni Jay. Napakagwapo nitong tingnan sa kanyang casual wear. Napapatingin din sa amin ng mga waitress na Pinay sa restaurant na yon dahil sa taglay na kasuotan nitong si Jay. May dala na naman tong bouquet of red roses para sa akin. Naupo na kami at nagsimulang kumain sa aming mga in-order. Kinuha ko na din ang pagkakataong to para makausap ko si Jay ng masinsinan. Jay, I want to talk to you about something. Saad ko dito. Yes, Kim. Tanong naman niya sa akin. Maybe, I will be transferring again in another location. I'm afraid that if I accept you as my suitor, it will be hard for both of us. I am not a fan of long-distancing relationship. Sabi ko pa sa kanya, Kim, just accept me and I can do a way for us to be together. Seryosong sagot naman niya sa akin. But I need another 2 years before I can give my answer to you. If you can wait until that time, then I will allow you to continue pursuing me. Sabi ko pang muli sa kanya. Of course, I can wait, Kim. It's been a long time since I started courting you. Before I don't have a chance, and now that I have I will never lose that. Sagot naman niya sa akin. Napangiti naman ako sa kanyang sinabi. Tumango lang ako sa kanya at nagtapos ang aming hapunan ng masaya. Madami kaming napagkwentuhan ng mga bagay-bagay. Bagaman tinanggap ko na to bilang opisyal kong manliligaw, ay hindi pa rin ako nagpapahatid dito sa aking tinutuluyang bahay. Dahil din to sa kondisyon ni Jacob. Pagdating ko sa bahay at nang buksan ko ang aking internet, ay nakatanggap na ako ng madaming message mula kay Jacob na agad kong dinilit. Hindi ko na to binasa, binaba kong aking cellphone at inayos kong aking sarili para makapagpahinga na.